Magandang umaga Pilipinas. Salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataong kaloob po sa atin. Oras, 21 minuto makalipas pong ika-5 ng umaga. Good morning Kuya at magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po araw ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Enero taong 2024. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. Maghatid sa inyo ng mga humahataw na balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Una sa mga humahataw na balita. Umabot na sa mahigit 6 na milyong mga kababayan nating may hirap na Pilipino ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong nakaraang taon. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS, nasa 6.5 milyong Pilipino ang benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nakaraang taong 2023. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez na halos 4 na beses ang bilang ng mga kliyente na naitalang natulungan kumpara sa annual target ng ahensya na 1,691,869 beneficiaries. Nagpapatunay lamang na marami nating mga kabayan ang nangangailangan ng suporta ng ating pamahalaan at handa naman na ang tugunan ng DSWD ng agarang pangangailangan ng pamamagitan ng AICS programa. Sa pamamagitan ng AICS program, pinagkakalooban ng mga benepisyaro ng iba pang interventions gaya ng medical, food cash, burial, funeral at transportation assistance, maging ang psychosocial support. Ayon pa kay Assistant Secretary Lopez, pinakamarami ang mga benepisyaryo mula sa Calabarzon Region na umabot sa 870,000 individual. Samantala, umabot naman sa 314,700 individual ang nakatanggap ng serbisyo mula sa Malasakit Center sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na matatagpuan sa mga ospital ng Department of Health o DOH, Philippine General Hospital at mga public hospital nationwide. Ito ay para tulungan ang mga indigent patient na mahihirap na makakuha ng medical at financial assistance mula sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, PhilHealth at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Tiniyak ng DSWD na ipagpapatuloy ang pinatutupad na protective services para sa mga Pilipino na nangangailangan na agad matulungan ng pamahalaan na siyang layunin ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Arestado sa ikinasang buy-bust operation ng Cabuyao, Laguna Police Station ang isang suspect matapos magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap bilang pusher buyers laban sa suspect sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna, Kamakalawa. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Eric Antonio, hepe ng Cabuyao Police Station, agad na nahuli ang suspect matapos makuhanan nito ng isang pirasong sachet ng hinihinalang droga na may timbang na 30 gramo. Nagkakahalaga ito ng 204,000 piso at buy-bust money. Hinilala ang suspect na si alias Jenny, 37 taong gulang. Naharap ito sa kasong pagdawag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon, nasa kustudiya na ito ng Cabuyao Police Station. Hataw Balita. Nakahandang magbigay ng nasa 500,000 pisong pabuya ang Calamba City Local Government Unit sa sinumang makapagtuturo sa mga suspect na nasa likod ng pagpatay sa isang officer in charge, barangay chairman sa naturang lungsod, si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang panawagan ng hustisya ng mga kamag-anak, kaibigan at kasamaan sa serbisyo ni Barangay Canlubang, Calamba City, Laguna Officer in Charge Barangay Chairman Mario Jun Cogay Jr. Matatandaan na bandang alas 5:30 ng umaga noong Biyernes, January 19, nang lapitan at barilin si Cogay Jr. sa kanilang balkonahe habang ito'y nagkakape.
kaagad naman tumakas ang dalawang hindi pa nakikilalang sospek na lula ng motorsiklo. Kinundena naman ng lokal na pamahalaan ng Calamba City ang insidente ng pamamaril at nangako na nakahanda silang magbigay ng nasa 500,000 pisong pabuya sa makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga sospek upang mabigyan ng hustisya ang nangyaring krimen. Sa mga may impormasyon, sinabi ng alkalde na magtungo lamang sa Calamba City Police Station at titiyakin nila ang seguridad ng sinumang informante. Patuloy naman ang follow-up at manhunt operation ng Philippine National Police o PNP sa mga tumakas na sospek. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. May mahalagang paalala po ang mga eksperto sa publiko. Laging kumonsulta sa mga lisensyadong doktor bago sumubok ng mga injectables at skin treatments o anumang pagpapaganda bilang pag-iingat sa sarili. Dahil sa halip na mapaganda at mapangalagaan po ang sarili, baka magresulta pa ito ng hindi kaaya-ayang pangyayari. Si Gladys Tuabi, humahataw. Hataw Balita. In the same manner na pagpupunta ka sa mga clinics, dapat alam mo kung sino yung mga nilalapitan mo. Kasi iba pa rin kapag licensed physicians, professionals ang mag-a-assist sa'yo, okay? Mahalagang alamin muna ang iyong medical condition bago sumubok o sumailalim sa mga skin treatment at injectables na posibleng makaapekto sa iyong kalusugan. Kaya binigyang diin ng mga eksperto ang kahalagahan ng palaging pagkonsulta sa mga lisensyadong doktor upang maiwasan at maagapan ang anumang masamang epekto o panganib na maaring makasira sa katawan. Dito sa Pilipinas, hindi aprobado ang paggamit ng intravenous glutathione o Glutadrip bilang skin lightening. Bagaman sinasabing nakakaputi ito ng balat, maaari itong makasira ng kidney o bato ng tao. Ginagamit kasi ito sa ospital bilang adjunct treatment o rescue medicine. But we have to understand that ang glutathione wala siyang FDA approval yet. Hindi kompleto ang papel niya kaya hindi pa mabigyan ng approval, especially for whitening. Okay. Yeah, glutathione has been used widely for as an antioxidant. Kasi sabihin nila, parang hindi ka tatanda. Kasi when you say antioxidant, okay, so hence it's an anti-aging medication. Now, so may mga certain indications lang na inaalaw ng FDA na pwede magamit ang glutathione, but hindi siya pa pwede na just for lightening. Kasi imagine mo, the risk is so high, tapos for the objective of para sa pagputi. Bukod dito, tiyak hindi na lisensyado ang nilalapitang doktor at ang clinic na pinupuntahan na siyang magsasagawa sa treatment o procedure na iyong kukunin. Nowadays, it's very alarming. Nakikita natin, binibigay siya sa mga clinics, binibigay now even sa mga spas and salons. Imagine kung saan yung area, kung saan nagpapa-foot spa, doon din nagpapa-inject. And syempre pag nagpapa-inject, okay, may opening dyan. So basically, dapat this has to be done in an aseptic technique. Ibig sabihin, or in an aseptic facility. Walang any source of microorganism na po pwede. Ayon sa mga eksperto, mayroon ding panganib na mahawaan ng HIV ang isang pasyente kung hindi isang medical practitioner ang magtuturok nito o kung kaya'y gagawin ito sa isang lugar na hindi akma sa naturang procedure. Una nang inihayag ng Department of Health ang panganib na dulot ng intravenous glutathione. Ito ay matapos masawi ang isang babae na tumanggap umano ng glutathione at stem cell intravenous infusion sa isang clinic sa Quezon City na kasalukuyang iniimbestigahan na ng ahensya. IV glutathione, yes, it will whiten your skin and make you look really Caucasian, but it can damage your kidneys and kill you. Well, I'm telling you from the Department of Health, it is not safe. The FDA has not registered it for skin whitening. So if there's someone using it, it is illegal. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita ho natin na patuloy ang epekto ng northeast monsoon o itong hanging amihan at inaasahan natin
lalong-lalo na sa mga susunod na araw ay patuloy na makakaapekto at lalakas pa itong hanging amihan na maaaring makaapekto, hindi na lamang dito sa Luzon at maaari itong umabot hanggang sa Kabisayaan. Samantala naman, sa iba pang bahagi ng ating bansa, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms, partikular na sa bahagi ng Visayas at dito sa may bahagi rin ng Mindanao. Sa ngayon nga, base sa ating pinakahuling mga datos ay wala pa rin tayong nakikitang anumang low pressure area na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Wala pa tayong LPA na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Mas malaki lang ang mga pag-ulan, malaki lang ang tsansa ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa, mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog naman ang mararanasan. Dito sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Batanes, kasama rin yung Apayao, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, dulot yan sa patuloy na paglakas ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, yung Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley, kasama din itong Central Luzon, Calabarzon at Kamaynilaan. Inaasahan natin yung posibilidad ng pulupulong mahihinang pag-ulan, pero dahil pa rin sa epekto ng northeast monsoon, posibleng patuloy ho na medyo malamig pa rin yung gabi na ating mararanasan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, itong Bicol Region at Mimaropa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang maaring maranasan. Nakikita din natin itong bahagi ng Bicol Region at Quezon Province. Sa mga susunod na araw, posibleng malaking tsansa ng mga pag-ulan. Epekto pa rin yan ng northeast monsoon o hanging amihan. Yung agwat nga ng temperatura natin sa Lawag nasa 24 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao hanggang 32 degrees Celsius, sa Baguio 15 to 23 degrees Celsius, sa Kamaynilaan 24 to 30 degrees Celsius, sa Tagaytay 21 to 28 degrees Celsius, habang sa Gaspi hanggang 30 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan at sa Visayas, makikita natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms, bagamat posible pa rin yung medyo mainit na mga tanghali. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, 20 to 30 degrees Celsius, habang hanggang 30 degrees Celsius sa Cebu. At sa Tacloban, hanggang 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, posible rin yung mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Bagamat mga isolated ito, minsan yung mga localized thunderstorms ay maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Ugalayin ho natin na laging updated sa mga nilalabas na mga warnings na ating mga Regional Services Division dito sa Visayas at sa Mindanao. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, nasa 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At dahil nga sa hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malalakas na pag-alon ng karagatan. Delikado pa rin ho na maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka, partikular na sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Iwasan mo ng pumalaot para makaiwas din sa mga aksidente na dulot ng malalakas na pag-alon ng karagatan. Ito ay dulot din ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang araw natin nagsisikat mamayang 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:50 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Members Church of God International o MCGI upang maabot ang daily target ng family food packs na dapat ihanda. Kada araw kinakailangang makapaghanda ng 15,000 relief packs ang ahensya. Si Rosalie sumahataw. Despite po din ng alam ko po may mga busy schedules, busy din po yung mga schedule nila, pero tuloy-tuloy po yung pagde-deploy nila ng workforce po sa amin. Nakakapag-provide po sila from Monday to Friday po, 8 a.m. to 5 p.m. po. And sobrang laking tulong po ng napapadala po ng MCGI kasi po hindi din po namin ma-achieve yung quota namin kung di din dahil po sa kanila.
Nagkataon ng youth volunteer ng Members Church of God International para sa relief repacking operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD si Mervin. Isa siyang call center agent. Sa halip na ilaan ang day off niya sa pagpapahinga o pamamasyal, tumutulong siya sa paghahanda ng relief items ng pamahalaan para sa mga biktima ng kalamidad at sakuna. Yun nga po yung aral naman po sa atin, di ba? Kung may magkakataon na makagawa po ng mabuti, igarap po natin yun. Awat tulong naman po, off ko naman po. Salamat sa Diyos kasi isa po kami sa kabahagi na nakatulong po dun sa mga kababayan po natin na kahit paano na taguyod po yung nila, pang-araw-araw nila doon sa ganung sitwasyon po nila. Si Chilo naman ay isang grade 12 student sa Las Piñas City na paglalaanan din ng oras ang pagtulong sa paghahanda ng family food packs ng DSWD. Imbis na igala ko na lang po pag walang pasok, pumupunta na lang po ako dito. Mula Lunes hanggang Biyernes, katuwang ng DSWD ang MCGI volunteers sa repacking ng food items. May kalamidad man o wala, naghahanda ng relief packs ang ahensya. Bago pa dumating yung sakuna, ay nagre-repack na kami para pag dumating yung kailangan na ng family food pack, ay meron na po kami may bibigay sa maapektuhan ng kung anumang kalamidad. Araw-araw, 15,000 family food packs ang target na maihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Katuwang ang mga volunteer katulad ng MCGI Youth na aabot ng ahensya ang target relief items na maihanda kada araw. May lamang 6 na kilong bigas, canned goods at cereal drink ang bawat family food pack. Tinitiyak ang kalidad nito bago isilang kahon at i-transport sa warehouse at field offices ng DSWD. Samantala, kamakailan lamang, binigyang pagkilala ng DSWD ang MCGI dahil sa aktibo nitong pagtulong sa repacking ng DSWD family food packs. So we are really very grateful we can call them modern day heroes because these people, they would come in spite of their work. Sometimes kahit mga pagod mga yan, if we call them, they would come to us to help us during times of disasters. Palagi every time I ask them, why do you do it? Very simple. Yung act of kindness sa pamamagitan ng pagtulong. It is very important because the only way we can help each other is through these combined efforts to help the Filipino people in times of disaster. Sana wag po kayong magsasawa. Sana wag kayong mapapagod in helping us. Inaanyayahan naman ng DSWD ang iba pang mga kababayan na ilaan din ang libreng oras sa pagtulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng kanilang repacking activities. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balita. Alas 5:54 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Meron pong bad news para sa ating mga motorista dahil inaasahan po na magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw po ng Martes, January 23. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, tataas ng 90 sentimos hanggang piso at 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. 60 to 90 centavos naman ang inaasahang price increase sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene naman ay posibleng walang mangyaring paggalaw o tumaas ng hanggang sa 20 sentimos kada litro. Ngayong araw po, i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad simula bukas. Hataw Balita. Ibinabana ng Sandigan Bayan 5th Division ang hatol sa plunder case laban kay Senador Jinggoy Estrada nitong Biyernes, January 19, kaugnay ng kontrobersyal na Priority Development Assistance Fund o PDAP scam. Patay sa desisyon ng korte, pinawalang sala ang senador bunsod ng reasonable doubt. Nabigo umano ang prosekusyon na patunayan na kumita ang mambabatas ng nasa 50 milyong piso mula sa PDAP. Ang kasong plunder ay nag-ugat sa umano'y pagtanggap ni Senador Estrada ng kickback sa mga inilaan niyang pondo mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel sa mga sinasabing ghost projects ng mga peking non-government organizations ni Janet Lim Napoles. Ikinagulat at ipinagtaka naman ni Senador Estrada ang desisyon ng korte
dahil wala naman umano ito sa orihinal na kasong plunder na isinampa sa kanya. Si Janet Lim Napoles naman na kapwa-akusado ni Estrada ay not guilty rin sa plunder pero guilty naman ng 7 counts ng corruption of public officials. Maghahain ng motion for reconsideration ang mambabatas sa bribery conviction nito sa Sandigan Bayan. Kung sakali hindi sila katiga ng Sandigan Bayan, dudulog din sila hanggang sa Korte Suprema. At dahil hindi pa pinalang hatol, mananatiling malaya si Estrada at patuloy na gagawin ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Ayon sa abogado nito, pag-aaralan nila kung bakit napasok ang issue ng panunuhol. Pakinggan natin ang pahayag ng abogado ni Senator Jinggoy Estrada na si Attorney Alexis Abastillas Suarez. It's not yet final because we still have legal remedies to file the court. And actually, we don't really know why nag-bribery because from the start, none of the witnesses kasi testified that he received any money or thing. Hataw Balita. Aba, tignan mo nga naman, meron pa tayong pa-shoutout ha. Happy birthday po kay Alan Manansala. Aba, namiss ka namin sa ating kick-off, Alan kahapon. Ayan, at saka nung Sabado. At ganoon din kay Marvin Vallejo. Ayan, at meron ding pinababati itong si Ari Silvestre. Si Ace Tampana. Ayan, shoutout din po sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At ang opening po ng mass indoctrination ng MCGI ay sa darating na January 29, alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time, sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayo ang inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 12, talatang 16. Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-22 sa buwan ng Enero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.